Hello? Hello po, Papa Jack. At sa mga sumusuporta po sa ano nyo, Walang sa nanonood. Facebook. Walang nanonood. Ang grabe, Papa Jack. Tsaka po sa ano, sa TikTok. Ano, sino po sila? Call me po Jill, 32 years old po. Ano yung Jill mo? OFW Jill o Gil? J-I-L po. Yung Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Di ba yun? Opo. Alam mo yon yung Jack and Jill went up the hill. Opo, Papa Jack. Kasi, ano po, pinapakinggan po lagi yan ng alaga ako dito. Asa ka ba ngayon? Nasa Riyadh po, Papa Jack. Saudi rin. Opo. Ilan taon ka na? 7 months po. Ha? Bye-bye. Ay, sorry po, Papa Jack. 32, December po sa Saudi. Okay, ma'am, hindi pwedeng ganito. May iba akong kausap. Hello? Hello po. Sorry po, kasi inabot po yung bata, Papa Jack. Okay. Baka naka-istorbo kami sa'yo. Pwedeng bukas to. Hindi po, okay lang po. Ilang taon ka na? 32 years old po. 32. Sige. Opo. Okay. Baka may gagawin ka, magsabi ka lang ha? Wala po, Papa Jack. Okay. Gusto ko lang po talaga, ang tagal ko na pong gusto maging caller. Ba't ma-echo? Eko? Wala Naman po. Wala kang kortina dyan? Wala naman po, hindi naman po ako naka-headset or ano. Wala kang kortina? Kulongin mo na ng kamay. Hello, ganon. Hello po. Yan. Okay. Alright, sige. Si Jill ay 32 from Kingdom of Saudi Arabia. Apo. Okay. Ano nga paglilingkod ko sa'yo, ma'am? Sabi niya, Papa Jack, nung time po kasi na doon po sa dati kong husband, ex-husband po. Ma'am, wait lang. No? Ma-echo po yung boses po. Hindi ko gaano marinig. Ayan po, Papa Jack. Parang ang layo po. Nakatira ka ba sa castle, ganon? Hindi po. Nasa kwarto po kasi ako, Papa Jack. Kulungin mo na lang ng kamay, ma'am. Ganon. Hello, ganon. Okay po, ayan po. Yan, ha? Parang walang echo, ha? O, sige. Apo, sorry po. Okay lang, ma'am. Go po. Sige po, ma'am. Dati po na 13 years po kami nagsama, Papa Jack, nung ex-husband ko po, tapos kasal po kami. 13 years? Apo. Tagal din, oh. 13 years po. Okay. Tapos po, noong time po na nandito na ako sa Saudi, doon po kami naghiwalay through sa FB lang. Doon lang, as in, wala pong closure. May anak kayo? Kasi po, meron Papa Jack, 4. Nasa kanya lahat ng 4? Apo. Hindi po, Papa Jack. Nasa akin po. Bali, inano ko po sa... Kinakabahan ako, Papa Jack. Nasa magulang ko po. Okay. Naghiwalay kayo kailan? 2020? May bahay po kami. Last year lang po, Papa Jack. Bakit ka naghiwalay? Nung pagka nandito na po ako, October po. Ba't ka November po, Papa Jack. Ba't ka naghiwalay? Ang habang kwento po, Papa Jack, pero iaano ko na lang po kasi yung panganay po namin is 14 years old na po nung May 23. Ilan taon na nung May? 14 years old po. Yung bunso? Is 3 years old po, Papa Jack. 3 years old. 14 yung panganay, 3 yung bunso. Opo. Okay, sige. Yung yung pangalawa po namin, 12 years old po. Tapos yung pangatlo, 7 years old po. 14, 12, 7, 3.
Apo. Okay, sige po. Naghiwal naghiwalay po kasi kami, Papa Jack, dahil po do'n sa panganay namin. Bakit? Ah, Babae panganay Puwede mo? pong balikan ko muna yung mga dati niyang kasalanan, Papa Jack, para medyo malinawan din po yung story ko kasi ayoko pong Sige po. tumalon kaagad dun sa issue po namin. Go ahead. Sorry po, kinakabahan ako, Papa Jack. Okay. Nung way back po, nung nasa Pilipinas po ako, Papa Jack, kasi wala naman po akong trabaho. Full-time mom po ako. As in, sa bahay lang po, ayaw niya akong magtrabaho. Kaya sabi ko, sige, para naman sa mga bata, go lang. Kasi ayaw niya po talaga akong magtrabaho. Anong Ano work? po siya, Anong Papa anong Jack? work niya nun? Anong work niya nun? Driver po siya ng dump truck. Okay. So, per biyahe po sila, malaki-laki din po ang kinikita niya weekly. Depende po, 8 to 10K, ganun. So ako naman po, kasi mga anak ko naman, nag-stay po ako sa bahay. Parang kinulong po niya ako, ayaw niya akong makipag-socialize kahit sa mga kamag-anak ko, pinsan. Kasi pinagsiselosan po niya. Wait lang. Tapos po yun, yung time na ang dami-dami po niyang kasalanan sa akin kasi, Papa Jack. May mga nagsasabi na po na nabababae siya, ganito. Pero hindi po ako nakinig kasi siya po yung pinaniniwalaan ko dahil partner ko siya. Matagal-tagal din naman po yung pinagsamahan namin. Pero na-confirm mo ba na may babae siya? Opo, nung time na tumawag, may nabasa ako, Papa Jack, sa cellphone niya na alam naman po natin kapag inutuban ng isang babae, hindi man natin mahuli sa personal, pero nararamdaman mo kapag may mali. Sige. Hindi ako naniniwala dyan, pero po sige. ako nun. Sorry po, pero yun po talaga. Tumugma naman po, Papa Jack. Tapos po yung babae, ang tawag sa kanya sa chat, sa text, is Beshi. Baka mag-best Ayun friend. po, ayun nga po, sinabi ko sa kanya, lalaki ka tapos may best friend kang lalaki. Pero ako, kinat ko po kasi lahat ng mga barkada ko sa buhay ko magmula po nung makapag-asawa ako, nagkaanak kami. Kasi tutok lang po ako sa kanila. Then po yung one time po may nag-reach out po sa akin na babae. Doon sa quarry yun, quarry ng Pangasinan. Sabi nga niya kung may Facebook ako, ganito, ganyan. Nag-send po siya ng mga conversation ng babae. At saka po yung pong dati kong asawa. So, pinabayaan ko po kasi sinabi ko po nun sa kanya na bakit ganyan. Kasal naman tayo, may mga anak. Ano pong kulang? Ano yung meron sa conversation nila? Yung sabi po niya, yung namimiss na kita. Kapag nandito ka, bakit ang bilis-bilis mo namang umalis? Yung ganito. Kasi po, Nagpadala yung babae? Apo, conversation po talaga nila sa text lang po. Kasi yung Facebook po kasi niya dati, nakalagin po sa sa cellphone ko. Kaya siguro po, doon po sila sa tawag o kaya sa sa text nag-uusap. Kasi po, madaling araw, Papa Jack, umaalis na siya sa bahay. Papunta sa quarry ng Pangasinan. Doon po kasi sila kumukuha. Okay. Then yun po, thankful naman ako dun sa babae. Pero Thank you. hindi, Papa Jack, dun sa babae na nag-reach out sa akin, yung kasamahan nung babae doon. Akala ko doon sa kabit ka thankful eh. Never, Papa Jack. Sorry. Mali lang yung dinig ko, sorry. Okay.
Sorry din po. Tapos po yun, edi kinausap ko po siya ng maayos hanggang may sakitan na po na nangyari, sinampal niya ako. Nako po. Pero hindi ko po sinabi yun sa mga magulang ko, Papa Jack. Wala po silang marinig kahit sa side niya. Hindi ko po siya siniraan. One time pa nga po, parents ko na po yung nakaaway ko, Papa Jack, dahil sa kanya. Dahil po sa kakatanggol ko din. Pero alam ko naman po mali yun. At nakikinig po ngayon yung pamilya ko sa Pinas. So yun, Papa Jack, kasi ang sakit lang pong isipin na ang tagal-tagal po namin tapos bigla parang wala na yung sabi ko. Hello? Hello po. Sorry po, Papa Jack. Okay ka lang. May tubig ka dyan? Meron po. Gusto mo mag-shower muna? Lang po sa loob. Maligo ka muna. Antayin ka namin. Hindi po. Hindi mo napatawa lang kita. Okay lang, Papa Jack. Okay lang. Kasi at tagal ko din po kasing kinikinto. Gusto ko lang pong masabi na bakit humantong kami sa ganun. So yun na po, nagkaroon po kami ng problema hanggang sa nag-decide po ako na... So napatunayan, Meron kumbaga, wait lang, napatunayan mo sa kanya na totoong babae siya, inamin niya yon. Hindi niya po inamin, Papa Jack. Meron pa po siyang ginawang kalokohan na sinilipan po niya yung pamangkin ko ng 2 beses. What? Yun, sinilipan po niya yung pamangkin. Ilan taon yung pamangkin mo? Dati, ano po yun 12 years old noon. High school na po siya dati noon eh. High school na po siya. High school na po ba noon? 12 years. Hindi ko alam, Papa Jack, kung anong ilang. Basta 12 years old po noon yung pamangkin ko na yun kasi mag-aaral po, papasok po siya ng school. Yung pong CR po noon na pinagliliguan niya, meron po yung mga siwang-siwang na design dun sa gilid na ganyan. Manyak naman. Kasi po probinsya po sa amin. Kaya ganun po yung... Alam ko, taga-Alcala din Hindi ako. ko po- So, taga-Pangasinan ka, di ba nabanggit mo kanina? Tarlac po. Tarlac ako. Tarlac ako, Papa Jack. So, dumadaan ako sa Kamiling. Opo. Sa may pinakabayan po kami mismo ng Tarlac. Tarlac City. Okay, sige. Okay. Opo. Okay. So yun na nga po, Papa Jack. Kasi kaya po, ang dami po niyang kasalanan na ginawa sa akin. Pero wala po akong narinig na sorry sa kanya. Ako pa po yung nagmakaawa dati na huwag niyang iwan kasi para sa pamilya namin. Kasi Papa Jack, broken family siya. Ayoko maranasan yun ng mga anak namin. Kasi Ano makinalaman hindi po niya? pinaranas sa akin ng... Hindi po kasi pinaranas sa akin ng magulang ko maging broken. Pero naranasan po ng mga anak ko yun. Okay. Hanggang ngayon po sinasabi ko, tinatanong ko po kung bakit niya ginawa yun. So yun na po, nag-decide po akong mag-apply po ng pa-abroad last year. Okay. Kahit ayaw po niya kasi ayun pa po nga, ito po pag-abroad ko na to, Papa Yung Jack. wait lang, balikan ko lang. Initial. Yung 2 beses na sinilipan yung pamangkin mo. Paano naging 2 beses? Kasi po yun, Papa Jack, yung una po, yung tita ko po. Kasi lumaki po yun sa lola, yung pamangkin ko na yun. One time po kasi, nag-init po ng tubig yung tita ko, tapos nakita po nila na may sumilip doon sa may likod po nila, doon sa may tapat po ng banyo, sa likod po ng bahay. Kita po nila, mabilis tumakbo. Ngayon siya po,
nakita ko po siya yung wala siyang tsinelas, umuwi ng bahay tapos maputik po yung paa niya. Pero yun nga po yung sabi ko, yung kinutuban ako, bigla pag kinutuban, parang hindi man tugma pero nafe-feel, alam mo yung Papa Jack, yung nafe-feel mo yun. So kumbaga kumbaga parang pagka pinagdugtong-dugtong mo yung circumstances, parang mas maniniwala kang siya kaysa hindi. Parang ganun. Opo. Yung pangalawang beses, paano nangyari yun? Yung pangalawang beses, Papa Jack, ako na yung ako na po yung nakahuli. Okay. Ano sabi niya sa'yo? Nahuli mo? Ayun eh. Sabi po niya, napadaan lang daw siya doon sa may likod ng bahay. Kaya padaan sa may silipan? Apo. Sige. So ayun po, So dininay hindi niya? po okay sa akin yun kasi pamangkin ko po yun. Oo Eh. naman. Of course. Kahit sino naman po. Mm. Doon po nag-umpisa yung conflict namin, Papa Jack. Doon na po lumalim yung Mhm. yung trust ko po sa kanya, nawala na po. Hanggang po nag-decide ako last year po na mag-apply ng trabaho papuntang ibang bansa po. Mhm. Kasi po, Papa Jack, yung bahay po namin, parang kadugtong lang po sa mama ko. Sa parents ko po. Oh, so Bali yung nandun kayo mama po, sa side tapos mo. kami. Opo, pero nakahiwalay po kami ng yung lutuan, kwarto, ganun po. Mhm. Bali parang dinugtong lang po. Hindi ko naman po kasi, sino ba naman po yung na, huwag niyo po akong iba. Kasi hindi ko naman po, iwanan yung mga anak ko. Hindi ko po expect na lang, Papa Jack, na magagawa niya yun sa anak ko. Mhm. Yun na lang po. Kasi anak niya po yun eh. Okay. Hindi naman po sa gusto ko pang maayos kami, Papa Jack, kasi meron na din siyang kinakasama, buntis na din yung babae. Wait. Wala na akong dun. Anong ginawa niya sa anak mo? One time po kasi, Papa Jack, tumawag po. Yung kasing cellphone po nung bata nun, sinira po niya. So, hindi po nakakakontak sa akin yung bata. Ngayon, ito pong bata, nakausap ko po nung nag-video call po ako sa kapatid ko. Okay. Tapos sabi po nung bata, Mama, baka pwede po bang matulog muna ako kila Mami? Sabi po niya. Kasi Mami po ang tawag niya kila lola niya. Okay. Sabi ko, bakit? Andyan naman si Papa mo, andyan naman yung mga kapatid mo. Malapit lang naman. Sabi ko, bakit dati naman natutulog ka dyan kahit wala ako? Sabi ko po. Kasi Mama, hindi ko na matiis. Sabi niya. Nandito na po kasi noon ako sa abroad, Papa Jack, nung nalaman ko yun. Okay. Nung sinabi po nung anak ko. Kasi Mama, hindi ko na kasi matiis yung ginagawa ni Papa. Sabi po niya, kinabahan po ako. Akala ko po nagalaw niya. Bakit ano bang ginawa? Sabi ko, kasi akala po niya natutulog na ako pero nagtutulog-tulugan lang ako. One time po daw, binaba po niya yung sinisilipan niya, Papa Jack. Binababa daw niya yung short, tinitignan yung private part. Tapos, tinataas yung t-shirt, sinisilipan sa dibdib. Tapos, bilang ina po kasi na nasa abroad, wala po ako magawa. Kasi hindi naman po ako nagsasabi ng problema sa mga magulang ko. Papansak, alam po nila yan. Ang ginawa ko po, yung pagkatawag po niya sa akin nung anak ko na yun, nung nakausap ko po, hindi ko na po pinaalis doon sa bahay ng mama ko. Sabi ko, sige, diyan ka na. Tinawagan ko siya, Papa Jack. Tinawagan ko yung ex-husband ko. Sabi ko, bakit ginawa mo yun? Tatanggap ko pa kung babae ka.
Ang sabi niya? Umiiyak lang siya, Papa Jack. Wala akong narinig na sorry sa kanya. So in a sense, parang inamin niya yan, ano? Hindi ko po alam, hindi ko po masabi na Hindi, inamin niya kasi kasi hindi niya po. kung hindi naman niya ginawa yon, itatanggi niya yon. Oo po, pero wala po akong narinig sa kanyang. Basta, yun na lang po. Sabi ko po sa kanya, magligpit ka na ng gamit mo dyan, umalis ka na dyan sa bahay ko na dyan, maghanap ka na ng titirahan mo. Mabilis po siya nag-empake daw. Kahit sa mga pagka madaling araw po, umalis na daw po siya dun. Hindi po siya nagpaalam sa mga magulang ko. Nagsabi na ganito, ganyan. Okay. Bilang isang magulang po kasi, Papa Jack, ang sakit lang po na wala akong magawa kasi nandito ako sa 2 weeks nga po ako nang pinagpahinga ng amo ko kasi hindi na po ako nakakakain, nakakatulog. Sorry po. Sorry It's po, okay. Papa Jack. It's okay, ma'am. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa mga magulang ko dahil kahit nagkaroon po kami ng hindi pagkakaintindihan nun dahil sa kinakasama ko, hindi po nila pinabayaan yung mga anak ko. Normal naman yung tampuhan sa family. Hindi naman alien yan. Opo, papakulong ko po pag uwi ko kasi gusto ko po kasi mismo ako po yung makaharap niya. Kasi po ako po yung nanay ng bata. Ayoko naman pong i-ano kasi dami din, alam namin po natin na madaming proseso. Well, tinanong ko po sa kanya, bakit niya nagawa yun? Nagawa yun sa sarili niya. Sana kung nakikinig ka man ngayon, ito yung maging daan para marinig mo. Na bakit kitanyan mo yung anak mo? Bakit kinanito mo ko? Kasi yung trauma na binigay mo sa akin dito. Napakalalim ng binigay mong sugat sa akin. At sa anak mo. Sana dun sa kinakasama ngayon, sana maging mabuting ama siya. Kasi Papa Jack, simula po nung umalis siya, hindi kinamusta po yung mga bata. Hindi na po niya kinamusta. Dumaan po yung graduation nung grade 6 ko last year. Ito pong year na to, gumraduate po yung pangalawa ko. Hindi po siya nagpakita. Birthday po ng bunso namin, pangalawa, pangatlo. Wala po. Kahit binati man lang sana yung mga bata. Okay. Gusto ko na po umuwi nun, Papa Jackie, kasi hindi ko naman po maano yung kontrata ko dito kasi alam naman po natin sa ibang bansa, pag hindi mo po natapos yung kontrata, mababan ka po. Kaya multa. Kaya ang hirap po ng trabaho. Ang hirap po ng trabaho dyan sa Pilipinas, kumita ng pera.
Tapos po, Papa Jack, hindi siya sumusuporta sa mga bata. Wala po siyang binibigay. Ako lang po. Ako po lahat sumasalo ng gastusin. Kasi po, in-unfriend niya po ako sa Facebook. Binlock po niya ako. Hindi ko po alam kung nag-iba po siya ng Facebook account. Hindi naman po ako makauwi kagad dito kasi may mga trabaho din po yung mga amo ko. Kasi po, ang trabaho ko dito binabantayan ko po yung bunsong anak po ng amo ko. Mhm. Kaya okay lang po kahit nawala siya sa buhay namin. Pero sana huwag niya nang gawin yun sa iba kasi hindi naman pare-parehas yung tao. Kung mabait yung magulang ko, baka meron ibang tao na gagawa sa kanya ng hindi maganda. Kaya po, Papa Jack, nagkulang po ba ako sa pagprotekta sa mga anak ko po? Kaya nangyari po ba yun? Huwag natin Kasi- tanungin yung mga bagay na alam mo ang sagot. Kasi magiging madrama to na magpapanggap tayo na may angulo to para sisihin mo yung sarili mo. We're not gonna go there. To even entertain na nagkulang ka where in fact you were just doing what you had to do. Para kasi obviously mga kaibigan na yung mga mangmang dyan na nagsasabing nagkulang. Nanonood ka ba ng live, Jill? Pwede bang Hindi po, Papa Jack. itago mo yan? Huwag kang Hindi Okay. po. Hindi po ka ako nagkulang. nanonood. Kasi unang-una sa lahat, you are operating under the circumstances na napagkakatiwalaan ang dalawang magulang. So nung nag-abroad ka para magtaguyod ng pamilya, sa utak mo, nandun naman yung asawa mo, kabiyak mo. Opo. Kasi kung mag-yes ako dito mga kaibigan, if I'm going to say yes na nagkulang ka, marami pong mga nanay, OFW, diba, na ang nag-aalaga ng kanilang mga anak, tatay sa Pilipinas, paprandingin ba natin sila? Yung mga mangbang itong mga nag-comment na to, tigilan nyo nga yan. Hindi lahat ng lalaki manyak kagaya ng tatay ng mga anak. Opo. I don't believe Jill, na there's anything I can do for you. No? If anything, nandito ka ngayong gabi para magkwento kasi alam mo nakakagaan ng pagkakwento eh. Opo. Kasi pinapakinggan kita eh. Maliwanag, nakaplano ang mga gagawin mo eh. Siguro kung meron man tayong gagawin ngayong gabing ito ay magpapasalamat ka sa nanay mo, sa pamilya mo for being there for you. Opo. Kasi feeling ko nandun nang gagaling yung iyak mo ngayon eh. May guilt ka nararamdaman. Diba? Opo. Kasi nagtalo kayo ng nanay mo dahil pinagtatanggol mo yung maling tao. Opo. Anong gusto mo sabihin sa nanay mo? Para sa nanay at tatay ko, alam ko hindi ako perfecto magulang, anak. Pero salamat kasi kahit ganito yung nangyari sa akin, sa mga anak ko, hindi mo pinabayaan yung mga anak ko dyan. Yung gumigising ka para magluto para sa kanila na dapat ako yung gumagawa. Maraming salamat.
Alam kong hindi matutumbasan ng salamat yung pagmamahal mo sa amin. Pero sobrang thankful po ako, Papa Jack, na siya yung naging nanay ko. Na kahit ilang beses pa mawala sa mundo, siya pa rin yung hihilingin ko kay Lord na maging magulang. Nag-reply si Lord. Sabi niya, okay, noted. Oh, pinapatawa lang kita. Pinapatawa lang. Walang hindi nag-reply si Lord. Lord, tuloy mo na ang game. Yun po. Alam ko po hindi po madali mag-alaga ng mga bata. Kasi 4 din po yun. Tapos siya din po yung nag-aalaga doon sa anak po ng kapatid ko. So napapagsabay-sabay po niya, kaya Wala sobrang... naman siyang choice eh. Mahal kayo na nanay niyo eh. Opo, kaya nga po sobrang nagpapasalamat ako sa kanya kasi hindi po niya pinabayaan yung mga anak ko dyan sa Pilipinas. Mm. Oh. Kaya yun po, nagpapakatatag na lang ako, Papa Jack, para sa mga anak ko. Hindi ko na po inisip na manap ng love life na yun kasi kasi ang lalim po kasi ng traumang nararamdaman ko na okay na po ako sa mga anak ko. Well, 2 po kasi babae, 2 lalaki sila. Mm. I don't believe I can tell you anything. Siguro, kung meron man, pag napakulong mo na, update mo na lang kami. Oo po, Papa Jack. Na. Tsaka para maobliga. Hindi. Yun din po nga yung tanong ko na required po ba na kapag nasa abroad na yung parang Hindi. lahat daw po Hindi. kasi yung naghihiwalay yung Hindi. mag-asawa, nagkakaroon ng problema. Sabi ko nga po doon sa amin, kasi malalim po yung pinanggalingan. Mm. Hindi ko naman po in-expose sa mga kamag-anak ko yung nangyari. Kasi hindi naman po ako yung klase ng asawa, Papa Jack, na Hindi, ikaw sa iba. namamahiya po Sa ng... bagay. Yun Opo. lang, no? Tumawag ka sa akin, no? 3,800 yung nanonood sa TikTok, tapos 380 sa FB, no? So, wala namang gaano nakakarinig nito. Tayo lang. At least, Mm. Thank you po, Papa Jack, kasi napili mo akong caller. Gumaan-gaan po yung nararamdaman ko dito sa abroad kasi hindi naman po kasi talaga ako open na tao. Hindi po kasi ako nagsasabi kung ano yung mga pinagdadaanan kong hirap sa buhay. Kung meron man akong gustong sabihin sa'yo, ma'am, maliban sa good luck, is that, alam mo, maswerte kang anak sa magulang mo. Opo. But good luck po, ma'am, na sa buhay. No? I will not pretend that I know better than you are. Ulitin ko, ha? I will not pretend that I know better than you are. Ayokong kausapin kita na para bang mayroon akong pwedeng ipayo sa'yo kasi pinapakinggan kita, mas matapang ka sa amin eh. Opo. Mas alam mo to eh. So if anything, gusto ko lang sabihin sa'yo na good luck po.
Opo. Good luck. Thank you po, Papa Jack. Wala pa Thank akong you po. kayang sabihin sa'yo na hindi mo alam. So, kung meron man, ma'am, hindi ka po nagkulang sa mga anak mo. Ginawa mo ang ginawa mo kasi nanay ka. That's what you do when Opo. you're a mom. Eh, yung mga nag-comment kanina na nagkulang ka, mga mangmang kayo. Ha? Tingnan na katangahan na yan. Mga comment lang kayo, napaka-keyboard warrior ninyo. Hindi kayo nag-iisip. Banat lang kayo ng banat. Thank you po, Papa Jack. God bless po. Ingat ka palagi, ma'am, ha? I'm so proud of you, ma'am. Thank you po. Salamat po. Bye-bye, ma'am. Bye-bye po, Papa Jack. Thank you po. Thank you. Bye-bye po.